Stay ready to Our chance will never miss. discipline. Smart and respectful. Let's get ready to gamble! So, guys, this is our Nakamangugi Waralulupi to share some ideas and how to prevent scammings. This year, scammers are becoming even more creative and sneaky. They use they use phone calls, emails, social media, and even fake websites to try to fool other people. So here's the actually work. So, number one, fake promises. Dito naman sa fake promises, nag-share sila ng halimbawa na nga, magsasabi ako na, uy, kunin mo na itong kukuha na ako ng pera sa'yo, mamaya bibigay ko na sa'yo yung product mo. So, yung fake promises na yon, kapag kinuha niya na yung pera mo, auto-block, mawawala na siya sa contact mo, like, hindi ka na niya sasagutin kahit makailang tawag ka pa. Number 2. For example, ito yung mangyayari sa mga fake promises. So, kailangan mo munang magulog sa akin ng kalahating milyon para makuha mo sa akin yung product and mga benefits mo. Ito na, kalahating milyon, tropa. Sana yung pangako mo matupad. O, sige. So, If the scammer sends you a SMS message, and if the scammer sends you a SMS message, don't believe it then because they're going to steal your confidential information and also your money. If it's too good to be true, then it's probably scam. So don't believe that fake promise. kaya pag may mga bagay na, halimbawa, may mga bagay sa'yo na in-offer, like maraming freebies or benefits, wag agad maniniwala. Pag wala kang masyado, like wala siyang mga voucher, like mga unang mga naging customer niya, kaya dapat maging panuri ka sa mga kakausapin mo. Number 2, urgent message. They often create a sense of urgency. For example, they might say you need to act now or you lose your chance. This pressure makes people panic and act without thinking. So dito, meron kayong mga numbers sa SMS. Alam niyo naman yata yung SMS. So, meron dun mga tao na nagbibigay ng mga prices, something like that. Then may mga tao dun na mag-aalok sa inyo ng product or kung ano-ano pa. So, kayo, may mga kasamang link yun. So, kayo, nagpapanik kayo, kailangan ko ba ito pindutin? Kasi may sinasabi, type yes or no. If no, type stop. Diba? Merong mga ganun. So, kailangan yung iwasan din yung mga ganun kasi hindi nyo naman sure kung totoo ba or legit yung number na nasinisend sa inyo. It's like manipulating you to take the risk or losing the chance. Actually guys, kailangan din natin mag-ingat sa mga link kasi yung mga messages na yun, meron din mga tao instead ng link para pindutin yun. Huwag yung pindutin yun kasi pag pindutin nyo yun, wala na yung mga option na yun. Okay, example ko lang din doon, pag pinindot nyo yung link na yun, kasi meron akong like last month lang nangyari, which is, nag-send yung lalaki, yung Mark, nag-send siya ng link na may Gcash, then pinindot ko yun, pagka pinindot ko nun, wala na, hack na yung account ko. So, ang ginawa ko, kinak ko na lang ipabalik yung account ko. Number 3, impersonating companies or personal celebrities. Ito naman, ginagaya niya yung mga popular naman na company. Halimbawa na lang is, gagayahin niya yung sa land bank na, halimbawa ng land bank na mag-send sa'yo na kukunin mo yung may free may free 1,000 ka, tapos ang kailangan mo ilagay tapos syempre maniniwala ka naman kasi sa land bank galing yun, syempre kilala naman yun eh. So yun yung isa sa impersonating companies. So iwasan din natin yun. Number 4. So last, how to protect yourself. Shop. 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 How to protect yo
pwedeng masira yung cellphone ninyo or yung app na, teka, Minsan naman po, kapag may nag-a-add po sa atin na random sa social media po, minsan po isipin po natin na love life na po, ganun. Tapos sasabihin po na papadalan ka ng iPhone or MacBook, ganun. Pero bago mo po makuha yung gamit po, kailangan mo po muna magbigay ng pera. And pag na-send mo na po yung pera, bigla na lang po mawawala. Kaya guys, kailangan natin gamitin yung critical thinking skills natin. Kailangan natin gamitin yung utak natin. Kasi, di ba, pag di natin ginastos yung utak natin, tayo din yung mawawala ng utak. Which is, mawawala tayo ng mga ali-alian na hindi po natin, sa sarili natin. Diba? Dagdag ko lang sa promises na sinabi ni Aaron. Di ba may buy and sell na nagagano sa online, mga online account? Pag nakikipag-online buy and sell ka, gusto nila makipagsap agad ng account, online Gcash yung bayad. Then, pag nakuha na nila yung account, bigla na lang hindi mag-chat, hindi na magre-reply. So, yun lang po, trigger lang tayo sa mga ginagawa natin. Gusto na rin, dagdag ko na rin, use strong password. Siyempre, kailangan natin ng, yung one-time password din natin, kailangan, or OTP, one-time password, huwag natin i-share sa kahit kanino, kahit jowa pa natin. Ang tulad nga yung ginawa namin gano'n na, nag-abot ako ng kalahating milyon sa kanya, kahit yung promise niya naman hindi totoo. Lastly, kapag may nakita kayong kahina-hina lang mga message, auto-report na yan para maiwasan na natin yung pag-spam pa sa atin. Or i-block nyo, like sa SMS, wala namang ano dun eh. Block nyo na lang agad kasi mahirap na magpapapap yan paulit-ulit. Minsan papasok na yun sa ano nyo, sa mismong cellphone nyo para makakuha. Buong ano nyo, buong account nyo. Yun lang. Yun lang. Okay.